dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Sabi niya, kaya daw inaresto si Pangulong Duterte kasi may red notice daw ang Interpol. Okay. Ito ang mismong sinabi niya, hindi natin mapahindian ang Interpol. Mr. President, hindi ko sasabihin sinungaling kayo ha. Ayoko yun kasi ginagalang ko kayo bilang Pangulo natin. Ang sasabihin ko lang, hindi ko sasabihin sinungaling kayo, sasabihin ko lang hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Sabi, hindi pwede daw gamitin yung utang na loob. Yet, anong ginagawa nila ngayon? Sinasabi nila dito na kasi nga naman daw, yung Interpol sa time ni paghuli ni Alice Guo tumulong nga naman daw sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya hindi pwedeng hindian yung Interpol. Kasi nga rin naman, baka darating din ang ibang araw o sa mga susunod na araw na tayo din ay may huhulihin at magre-request sa Interpol, baka daw hindi pagbigyan. Di ba? Anong tawag nyo doon? Di utang na loob. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon, mga kababayan, kasi ito pag-uusapan natin yung PCO, mga kababayan, yung si Claire Castro na nagpapalusot at binara ni Attorney Ferdinand Topacio, mga kababayan. Barado dito kasi halatang kasinungalingan, pinagpatuloy pa talaga, mga kababayan. Klarong-klarong kasinungalingan yung mga palusot nila doon sa ginawa nila ni former President Rodrigo Duterte, yet pinagpatuloy pa rin, mga kababayan. Kaya eto na binabanatan ngayon ni Attorney Ferdinand Topacio. Eto, pakinggan natin itong balita na ito, mga kababayan. Pakinggan natin kung anong sinasabi dito ni Claire Castro o UC Claire Castro, mga kababayan, na kung saan talagang nagstistick talaga sila dito sa kanilang palusot patungkol dito sa Interpol, mga kababayan. Kaya ito barado kay Attorney Ferdinand Topacio, mga kababayan. At ito by the way, paki-like and share ng video natin, mga kababayan, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Ito, naka-speed up na ito, mga kababayan. Ito, umpisa natin. Ito sa parte na ito, mga kababayan. May we have the palace's reaction on Mayor Baste's statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na yung tatay niya, yung nagpalibing kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. As early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Vision? Nagpasalamat din po siya. At babasahin ko pang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote, "We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture." Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Tanong natin, mga kababayan, mag-comment kayo dyan. Sino ba naging traidor ngayon, mga kababayan? Si Pangulong Rodrigo Duterte ba ang nag-traidor? Or itong si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan? Kasi nga raw, yung utang na loob hindi dapat pwedeng gamitin. Ulitin nga natin para klaro. Fake news tayo na ito. Pakinggan natin para Sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Ngayon, sino bang nag-traidor sa batas
Sino bang nagtraidor sa hustisya? O, comment kayo dyan mga kababayan. Si Pangulong Rodrigo Duterte ba? O si Pangulong Bongbong Marcos? Sino nagpadala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ibang bansa? Hindi ba pagtatraidor sa konstitusyon ang tawag doon? Hindi ba pagtatraidor sa sovereignty ng Pilipinas ang tawag doon? Kung sinasabi niya si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtraidor, saang banda nagtraidor si Pangulong Rodrigo Duterte? Nako, fake news si ma'am. Akala ko ba lalabanan natin yung fake news? And yet, eto tayo ngayon, nagbibigay ng fake news. Nako, huling-huli dito, mga kababayan. Kaya pagpatuloy natin kasi hindi pa naman to yung ano. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito pinauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-370, nakabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at dalibingan ng mga bayani. Wala naman po ito ay may basihan nung isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay meron din pong kaugnayan na batas. Ay, pagtatraidor. At meron po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ayan na mga kababayan. Commitment sa Interpol. Ito, tandaan nyo yan kasi barado yan ni Atty. Topacio mamaya mga kababayan. Ito, patuloy lang muna natin. Ngayon, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Nasaan yung papatupad ng batas? Batas ng ibang bansa, mga kababayan, papatupad mo dito sa ating bansa, mga kababayan? Hindi ba yung pagtatraidor, di ba? O nasaan yung ano? Akala ko ba dapat hindi gamitin yung utang na loob para hindi magtatraidor? Mukhang bali-bali yata ang sinasabi mo, madam. Ano na nangyari? Mukhang ano yata, murang walang tulog tayo, madam. Papatuloy natin. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Tatraidorin ang konstitusyon. Sino ang nagtraidor ng konstitusyon? Mag-comment kayo dito mga kababayan. Sino ang nagtraidor sa konstitusyon? Na kung saan ang yung Pilipino, wag na nating isipin na presidente, former president yung pinadala natin sa ibang bansa. Wag nang isipin. Isipin na lang na ordinaryong Pilipino binigay natin sa ibang bansa, mga kababayan. Hindi ba tawag doon pagtatraidor? Ano tawag nyo doon kung hindi yan pagtatraidor, mga kababayan? Kaninong batas ang pinatutupad? Batas ba ng Pilipinas? Batas ng ibang bansa? Kasi, nako. Dahil ba sa sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Dahil isang Chinese national ang in-appoint bilang economic advisor. Check nyo sa batas, madam, kung hindi ba pwede. Well, anyway, kung napapansin yung mga kababayan, stop lang muna natin dito kasi yan lang naman yung ano. Dahil din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. Ma'am, Di ba? Nagpa-fake news si ma'am. Grabe naman ito. PCO, mga kababayan, ha? Tagapagsalita ng Pangulo, mga kababayan, naglalabas ng fake news. Nililito yung taong bayan. Bakit? Sinasabi, pagtraidor, hindi daw pining traidorin yung konstitusyon. Sa pagpapadala mo ng ordinaryong Pilipino doon sa ibang bansa na wala man lang kasalanan dito sa bansa natin, anong tawag mo dyan? Di ba? Eto, pag-usapan natin ng maiksi mga kababayan bago natin ipakita yung kay Atty. Topacio mga kababayan.
in the first place, ako personally mga kababayan, ayaw ko rin yang palusot o rason na utang na loob. Kasi basically, ganyan yung nakikita ko mga kababayan na problema natin mga ordinaryong Pilipino. Kasi nga, dyan sa utang na loob, nagkagulo tayo or until now, magulo pa rin yung bansa natin. Kasi naglilid yan ng corruption. Halimbawa, ngayon, paparating yung election. Ang daming bigayan ng ayuda mga kababayan. Kahit saan pumupunta yung mga kandidato may pinamimigay. Kasi nakafocus yung mga kandidato doon sa tatanawin niya ng utang na loob ng mga nakatatanggap mga kababayan. Yan yung iniisip nila. Then most likely, yung mga nakatanggap naman, mag-iisip rin na, nakatanggap ako ng kahit kaunting tulong na ayuda, then most likely, pagdating ng eleksyon, ibuboto nyo rin yan. So, walang katapusan tong problema natin dito mga kababayan. Okay? So, yan nga yung problema ko dyan sa utang na loob. Pero titignan natin yung statement ni Basti Duterte mga kababayan. It so happened na si Basti Duterte ay mayor ng Davao. Kaya pinagsalita siya sa araw ng Davaoenyo mga kababayan. And yet, at the same time, hindi mo maalis sa kanya na kahit mayor siya, anak pa rin siya ng former president na trinaydor ng buong bansa mga kababayan. Lalo na ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan inaasahan ng taong bayan na hindi tatraydor sa konstitusyon. At ito na nga, nagtraydor sa pamamagitan ng pagpapadala ng ordinaryong Pilipino. Again, huwag natin isipin na presidente si Pangulong Rodrigo Duterte. Isipin muna natin na ordinaryong Pilipino. Pagpapadala ni Bongbong Marcos doon sa ibang bansa ng ordinaryong Pilipino. Klarong pagtatraydor yan sa konstitusyon natin. Okay? Yan yung... So ngayon, tanong natin, sinong lumabag ng batas natin? Wag muna tayo doon sa mga technical issues mga kababayan. Yun lang idea natin na kung saan ipapadala mo yung Pilipino sa ibang bansa para litisin. In the first place mga kababayan, walang jurisdiction yung ibang bansa or yung bansang naglabas ng warrant of arrest dito sa atin. Diba? So, anong tawag nyo dyan kung hindi yan pagtatraydor? I-comment nyo nga, baka hindi ko alam mga kababayan. Dapat may tayo dito. Audience participation. Comment kayo dyan. Okay, at ito. Barado ito kay Attorney Topacio mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Speed up lang natin mga kababayan para mabilis lang din. Para maiksi lang itong video natin. Ito. Again, balikan natin yung pinipresenta ni Attorney Claire Castro, UC Claire Castro mga kababayan, na issue doon sa Interpol na ginagawa nilang palusot palagi mga kababayan, na kung saan sinasabing may commitment tayo sa Interpol. Sa isang video ko mga kababayan, sinabi ko na yung Interpol hindi po yan bansa na kung saan dapat tayo makikipag-ugnayan at makikipag-give and take mga kababayan. Kasi, nagbigay kayo ng favor o magbibigay din kami ng favor. Hindi po yan ganyan mga kababayan. Ang Interpol ay pulis po na kung saan sumusunod lamang sa pag-uutos ng isang korte mga kababayan. And it so happen, ang nag-utos na korte mga kababayan ay walang jurisdiction sa Pilipinas. Kaya in the first place, pwede yung tanggihan ng Pilipinas mga kababayan. Sabihan yung Interpol, wala rin jurisdiction sa amin, di yan pwede maipatupad. Hindi mangyayari na kung saan, kung tayo mangangailangan ng Interpol at mag-request tayo sa Interpol na may huhulihin sa ibang bansa rin, hindi pwedeng sabihin din ng Interpol
na hindi kayo nag-give in sa request namin dati, hindi rin namin kayo pagbibigyan. Wala pong ganyan sa Interpol, mga kababayan. Ito, pakinggan natin kung anong klarong explanation dito galing kay Attorney Ferdinand Topacio, mga kababayan. Ayan. Lang yun. Oo, yan. Ganun po yan. Kanya-kanyang jurisdiction. Ngayon, ang pag-uusapan po rito, kasi guguluhin nyo kung sasabihin nyo may jurisdiction ba ang ICC sa krimen, maraming debate. Mag-focus tayo sa isang issue. Okay. Yung ginawa kay Pangulong Duterte, na pagdating dito, inaresto, dinala sa Hague. Tama ba yon o mali? Mali. Mali. Okay, sasabihin ko kayo sa inyo kung bakit mali. Okay, walang walang init ng ulo, walang gigil, walang yung paghihimutok ha. Okay. Walang kampe. Sige, okay. Ito si Attorney Topacio, mga kababayan. Umaamin ito na loyalista ito ng mga Marcos, mga kababayan. Kahit sabihin niyo yung DDS to, wala kayo, perception nyo yan. Wala tayong magagawa niyan. Pero ito, umaamin ito si Ferdinand Topacio na talagang loyalista ito ni Marcos, mga kababayan. Mas bumuboto pa nga ito kay Marcos kaysa sa mga Duterte, mga kababayan. Ito. Unang-una, punta muna tayo doon sa sinabi ni Pangulong Marcos. Okay. Sabi niya, kaya daw inaresto si Pangulong Duterte kasi may red notice daw ang Interpol. Okay. Ito ang mismong sinabi niya, hindi natin mapahindian ang Interpol. Mr. President, hindi ko sasabihin sinungaling kayo ha. Ayoko yun kasi ginagalang ko kayo bilang Pangulo natin. Ang sasabihin ko lang, hindi ko sasabihin sinungaling kayo, sasabihin ko lang hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Anong kaibahan yun, mga kababayan? Comment nga kayo dyan. Anong kaibahan nun? Parang pareho. Hindi! Diba? Hindi! Parang masakit sa tenga yung sinungaling Okay, sige. Sasabihin ko lang, hindi po totoo. Walang katotohanan yung sinasabi ninyong hindi pwedeng pahindian ang Interpol. Ito po ay kinuha ko sa mismong website ng Interpol. Unang-una, puntahan natin, ano ba yung red notice? Pareho ba yan sa red tagging? Yes. Something. Hindi, iba? Di ba parehong red? O di red? Si Red Kapunan. Si Red Bustamante, hindi red, di ba? Sa The Rapist of Pepsi Paloma, di ba siya Iba yung po bida yun. si Red Bustamante? Okay. Pareho lang yung first word. Ang Okay, red sige. notice, ito, word for word, sasabihin ko ha, it is a request to law enforcement worldwide. Teka, isali natin sa wikang Pilipino. Okay. It is a request. Ito ay pakiusap. Okay. To law enforcement worldwide sa lahat ng may kapangyarihan sa buong mundo to locate and provisionally arrest a person upang hanapin at arestuhin ang isang tao pending extradition, surrender or similar legal action. Okay. Para arestuhin ang isang tao bago magkaroon ng extradition, pagsuko o katulad na aksyong legal. Ito pa. Member countries, ang mga bansang kaanib sa Interpol katulad ng Pilipinas, apply their own laws ay ipapatupad ang kanilang sariling mga batas. Sariling mga batas, mga kababayan. I-apply yung sariling batas. Yung tinatawag nating domestic law, mga kababayan. Tanong, may kaso ba si Pangulong Rodrigo Duterte? Sino nag-issue ng warrant of arrest? Yan yung katanungan, mga kababayan. In deciding whether to arrest a person. Kung sa pagpapasya nila, kung aarestoin o hindi ang isang tao. Ibig sabihin, hindi totoo, hindi mo pwedeng pahindian sapagkat it is a request, ito'y pakiusap. Opo. Ito hindi isang utos. O, di ba? Opo. Yes. Pwede ka bang mautangan? Hindi po. Oh, pero di ba? Pero yung, hoy, pautangin mo ako ha! Oh, hindi pwedeng hindi kasi meron akong alam na kalokohan ginawa mo, blackmail na yun. Ito pa. Okay. Ito pa ang nakalagay ha sa red notice. Ha? Ang nakalagay dito sa mismong website ng Interpol. Tingnan nyo po, Magdan Fernandez kayo. Hanapin nyo sa Google, Interpol website. The Interpol cannot compel. Ang Interpol ay hindi maaaring pilitin. Yan. Ang isang member country na ipatupad ang red notice. Klaro yan, mga kababayan.
Hindi pwedeng pilitin ng Interpol yung isang bansa para ipatupad yung red notice. Anong sinasabi dito ni PCO? UC Claire Castro, mga kababayan? Sumusunod lang tayo sa commitment. Anong sinasabi ni... sabihin na natin lahat. Anong sinasabi ng Marcos administration na lang, mga kababayan, para lahatan na tayo. Hindi na tayo mag-roll call dito para nag-attendance sa klase, mga kababayan. Anong sinasabi ng Marcos administration? Hindi tayo pwedeng humindi daw sa request ng Interpol. Kasi nga raw may commitment tayo, kasi nga raw kung tayo na din in the future magre-request na may huhulihin, baka hindi tayo pagbigyan. Isa pang rason, kasi naman daw nung sa time ni Alice Guo, tumulong din naman yung Interpol. So kaya kailangan nating pagbigyan yung Interpol. Anong tawag nyo doon? Idi utang na loob, di ba? Ngayon, sinasabi ni UC Claire Castro na hindi pwede gamitin yung utang na loob para daw traidorin yung konstitusyon. Ano nangyayari ngayon? Ano yung sinasabi ninyo? Diba? Nag-give in kayo kasi may binigay na pabor nung time ni Alice Guo, nang hinuli si Alice Guo. Kaya dapat daw kailangang pagbigyan din yung Interpol, hindi utang na loob. Sa ginawa nyo yan, trinaidor niyo yung konstitusyon kasi sinurrender niyo yung sovereignty natin bilang independent state, independent country, mga kababayan. Di ba? Ganyan katarantado yung gobyerno natin yan, mga kababayan. Patuloy natin. So hindi po totoo. Sa puntos pa lang yon. Hananap kayo ng basihan sa batas na hindi natin pwedeng pahindian ng Interpol at nararapat lamang. Bakit? Sapagkat tayo ay isang sovereign country. Hindi pwedeng ang pagpapatupad ng ating batas ay iuutos ng ibang bansa. That is the essence of sovereignty. Kasarinlan. Hindi tayo pwedeng utusan. So yung sinasabing hindi mo pwedeng pahindian, Hindi tama. hindi naman kasinungalingan. Hindi lang tama katotohanan. Okay. Okay, ito pa. Okay, dumako na tayo sa sinasabi dito sa Interpol na ang isang member country katulad ng Pilipinas ay gagamitin ang sarili nilang batas upang ipatupad o hindi ang red notice. Okay. Anong batas? Sabi ni dating Associate Justice Antonio Carpio, meron naman daw batas. Republic Act 9851. Okay. Nakalagay sa 9851, ito yung batas sa pagpaparusa ng mga crimes against humanity. Stop na lang muna tayo dyan, mga kababayan. Medyo mahaba na. I think ano na yan pinag-uusapan nila. Well, anyway, ito nga, may sila itong mga kababayan bago natin tapusin ito. Klarong-klaro, mga kababayan, na until now, itong mga palusot ng Marcos administration, mga kababayan, para pagtakpan yung kamalian nila, talagang ginagago tayo nito. Ginagawa tayong tanga, tayong mga ordinaryong Pilipino, akala nila hindi natin naiintindihan kung ano yung mga ginagawa nila dito. Diba? So insulto ito para sa ating mga ordinaryong Pilipino kasi yung gobyerno mismo natin ay niloloko tayo. Anong una? Unang una, kasi nga raw utang na loob hindi pwede gamitin para traidorin yung konstitusyon ng bansa. Sila na nagsabi niyan. Diba? Kasi hindi ko makonek kung sa sinasabi ni Basti Duterte, mga kababayan, saan yung pagtatraidor doon sa konstitusyon. Diba? Kasi nagsasalita lang naman si Basti Duterte, mga kababayan, bilang isang anak ng trinaidor ng bayan. Trinaidor ng kanyang sariling gobyerno. Expected yan kasi kahit sino ba naman, anak, mayor ba yung anak na yan or hindi, ganyan din yung sasabihin. Ako nga, in the first place, mga kababayan, ayaw ko yan gamiting rason yung utang na loob na yan, mga kababayan. Kasi papatungo yan sa korupsyon. Okay? So eto, ano pa?
Di ba? Oh. Hindi, sila na nagsabi, hindi pwede daw gamitin yung utang na loob. Yet, anong ginagawa nila ngayon? Sinasabi nila dito na kasi nga naman daw, yung Interpol sa time ni paghuli ni Alice Guo tumulong nga naman daw sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya hindi pwedeng hindian yung Interpol. Oh, kasi nga rin naman, baka darating din ng ibang araw o sa mga susunod na araw na tayo din ay may huhulihin at magre-request sa Interpol, baka daw hindi pagbigyan. Di ba? Anong tawag niyo doon? Di utang na loob. Oh. Utang na loob din yun. Di ba? And yet, pinadala yung ordinaryong Pilipino doon sa ibang bansa na hindi naman, wala namang jurisdiction dito sa amin. Anong tawag ninyo doon? Di ba pagtatraidor yan ng konstitusyon natin? O, di ba? At eto na nga, barado na nga dito kay Atty. Topacio. Kasi daw, nga naman, ang sa Interpol, mga kababayan, ay request lang. Ikaw ang magdesisyon, kung ikaw yung presidente, kayo yung magdesisyon, ano ba naman ito? Desisyon. Oh, ang hirap mag-Tagalog, mga kababayan. Ano bang Bisaya? Bisaya na lang. Okay. Kayo ang magdesisyon, doon, kung ibibigay ninyo yung tao doon sa foreign country. In the first place, walang jurisdiction. O, di ba? Anong kabulastugan ito? Hanggang kailan tayo maggaganito? May 3 taon or may 2, kalahating taon pa tayong maglolokohan dito sa gobyernong ito, mga kababayan. At tayo ay niloloko. O, sino ngayon nagpapalaganap ng fake news, mga kababayan? Anyway, mag-comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano sa tingin nyo dito, lalo na dito sa sinasabi ni USEC Attorney Claire Castro, mga kababayan. Diba? Tingnan nyo din, klarong attack dog na kung saan tinatanong patungkol dito sa mga statement ng presidente ng Malacanang, and yet bumabanat pa rin. Akala siguro niya naka-vlog lang siya, mga kababayan. Well, anyway, again, mag-comment kayo dyan sa tingin nyo dito, mga kababayan. Medyo mahaba na yung video natin at target maiksi lang. Okay? Well, anyway, stop na lang muna tayo dito, and then paki-like and share ng mga videos natin, mga kababayan, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.